Hindi mo na nga alam kung sino ang tatay mo. Kumakanta ka pa. Kaya huwag ka nang umarte sa pagpili ng kanta sa contest na to. Sigaw ng producer sa batang si Eloisa. Suot ang kupas na damit. Hawak ang lumang mic habang pinagtatawanan ng audience. Ilagay yan sa dulo para sa katatawanan para mag-viral tayo. Dagdag ng direktor. Habang ang ibang batay iniinsulto rin siya. Sa kabilang banda, isang alert call ang natanggap ng billionaire businessman na si Donato. Sir, natagpuan na po namin ang anak ninyo. Isinali siya sa contest para ipahiya. Tumindig siya agad. Fire all the crew. I will be there in 10 minutes. Pero, tahimik ang gabi sa penthouse suite ng Villarica Tower. Ang punong gusali ng VTech Industries, isang global tech empire sa Southeast Asia. Sa loob ng kanyang opisina, si Donato Don Villarica ay nakatitig sa city skyline. Malamig ang serbesa sa kanyang kamay, pero mas malamig ang katahimikang bumabalot sa kanyang paligid. Sa mata ng mundo, si Don ay isang makapangyarihang negosyante, binata, walang pamilya, walang bahid ng kahinaan. Ngunit sa likod ng mga business headlines, may lihim siyang kinikimkim. Isang sugat na hindi kayang gamutin ng yaman o tagumpay. Sa edad na 38, hindi na mabilang ang negosyong nailunsad ni Don. Sa bawat launching ng event, sa bawat milyong dolyar na kita, may iisang larawan ang laging laman ng kanyang drawer. Isang lumang litrato ng isang babae, si Miriam. Si Miriam, ang babaeng minahal niya noong siya hindi pa Don Villarica, kundi simpleng Nato. Estudyante sa engineering sa probinsya, siya ang una niyang pag-ibig. Pero tulad ng karamihan sa mga trahedyang pag-ibig, natapos ito hindi sa pag-uusap, kundi sa katahimikan. Walang paalam, walang paliwanag. Sir, tapos na pong investor pitch. Umabot ng 6 million ang commitment, sabi ng kanyang assistant na si Luis habang pumapasok sa opisina. Gusto po nilang mag-toast kasama kayo. Ngunit imbes na ngumiti, tumango lamang si Don. Ikaw nang kumausap. Gusto ko ng katahimikan. May problema po ba, sir? Luis, sabay turo sa litrato ni Miriam sa drawer. Naisip mo na bang may anak ka pero hindi mo alam kung saan? Napakunot si Luis. Hindi niya inaasahan ang tanong. Anak po, sir? Hindi ako sigurado. Sabay biglang tayo ni Don at naglakad palapit sa salamin. Pero minsan sa panaginip, naririnig ko ang boses ng isang bata. Babae. Umaawit. Tapos tinatawag akong Papa. Pero pagising ko wala naman akong anak. Hindi ba kaya nababalo lang ako? Naku, siguro po multo ng nakaraan? Tahimik si Don. Ngunit sa puso niya, alam niyang may bahagi ng kanyang buhay na hindi pa niya nasusubukang hanapin. Kinabukasan, isang lihim na pagpupulong ang isinagawa ni Don kasama ang isa sa pinakakilalang private investigator sa bansa. Hanapin mo ang babaeng to. Sabay abot ng litrato ni Miriam. Gusto kong malaman kung nasan siya, kung buhay pa, kung may iniwang anak. Matagal na po ito, mukhang mahirap na silang hanapin lalo na kung walang digital trail ang babae. Hindi ako nagbabayad para makarinig ng salitang mahirap. Malamig na sagot ni Don. Hanapin mo. Bibilhin ko lahat ng impormasyon na kakailanganin mo. Mabilis na gumalaw ang investigasyon. Pero habang lumalalim ang gabi sa mga linggong lumipas, lalong lumalim ang pananabik ni Don sa kasagutan. Sa tuwing mapapanood niya ang mga TV show ng mga batang umaawit sa national TV, palihim siyang nanonood. Tila ba umaasang may biglang tatawag sa kanya ng papa sa screen. Isang gabing malungkot, habang nanonood siya ng isang viral clip ng batang kumakanta sa sidewalk, napatigil siya.
Isang payat na batang babae. May kupas na bestida at lumang mikropono. Nanginginig ang boses. Mali-mali ang tono. Pero sa kabila ng lahat, may kakaibang haplos ang boses nito. Para bang pamilyar? Tila may kirot naman sa dibdib ni Don habang pinapanood ito. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. "Luis!" sigaw niya. Nagulat ang assistant at dali-daling pumasok. "Yes, sir?" "Ihanap mo ako ng impormasyon tungkol sa batang to. Lahat. Pangalan, tirahan, background, sinong kumuha ng video, anong show to?" Bata po yan galing sa foster home. Mukhang galing sa audition sa isang maliit na reality show. Wala pong nanay, patay na raw. At walang impormasyon kung sino ang ama." Tila may nadurog sa puso ni Don. Napaupo siya. "Wala bang pangalan?" "Meron po, Eloisa. Eloisa Salvador." Napahawak si Don sa kanyang sentido. Eloisa? Sa isip niya ay bumalik ang isang alaala. Ang huling beses na nakita niya si Miriam. 5 taon matapos silang maghiwalay. Buntis ito noon, nakasuot ng kulay rosas na dress, habang palihim siyang pinagmamasdan sa kapilang kalsada. Hindi siya naglakas loob na lumapit. Kung iyon nga ang anak ko, mahina niyang bulong. Paano ko ito haharapin ngayon? Tahimik ang paligid, pero sa puso ni Don, may sigaw ng matinding pagsisisi. Ang isang lihim na itinago ng nakaraan ay unti-unting bumubulgar ng sarili nitong awit. Mainit ang araw sa isang mumurahing amusement park sa Tagaytay. Sa gitna ng mga lumang rides na halos hindi na umaandar, may isang batang babae na nakaupo sa gilid ng fountain. Bitbit ang maliit na plastic na lalagyan ng adobo na tinipid mula sa hapunan kagabi. Siya, si Eloisa Salvador. 12 taong gulang. Payat, kulot ang buhok at may matang tila laging nag-aabang ng pag-asa kahit wala namang dumarating. "Eloisa, bilisan mo, baka maubusan tayo ng libreng cotton candy!" Sigaw ng isa sa mga foster kids na kasama niya. Ngunit hindi gumalaw si Eloisa. Mas pinili niyang manahimik. Nakatitig sa isang maliit na stage kung saan may libreng singing booth para sa mga bata. Dala-dala niya ang isang luma at kupas na songbook na iniwan ng kanyang ina. Ang yumaong si Miriam. "Ito lang ang naiwan ni Mama sa akin." Bulong niya sa sarili. Hawak ang songbook habang pinipisil ang dulo ng lumang pahina na may mga sulat kamay ng lyrics at chords. Sabi niya, kapag kumanta raw ako mula sa puso, maririnig siya sa hangin. Mula sa malayo, pinagmamasdan siya ng kanilang foster home caretaker. Laging tahimik yang si Eloisa. Bulong nito sa kausap niyang staff. Laging may hawak na songbook. At kapag may pagkakataon, kumakanta mag-isa kahit nanginginig ang boses. Wala naman sa tono. Sagot naman ng isa pa. Kaya nga pinagtatawanan niya ng ibang bata feeling magaling. Habang tumutugtog ang background music sa park, sinubukan ni Eloisa na lumapit sa booth. May mga batang nasa pila, magaganda ang suot. May mga kasamang magulang na nakasuporta at sumisigaw ng, "Kaya mo yan!" Si Eloisa lang ang nag-iisa. Walang nag-cheer, wala kahit sino. Nang siya nang tinawag, tumayo siya ng dahan-dahan. Nanginginig ang kamay habang hawak ang mikroponong may lamat sa gilid. "Anong kakantahin mo, Iha?" Tanong ng staff. "Bituing walang ningning," sagot ni Eloisa na halos hindi marinig dahil sa kaba. Nag-umpisa ang -1. Ang unang linya pa lang, nagkamali na siya. Tumawa ang mga batang nanonood. May humiyaw ng, "Uwi na lang!" At may isang batang binatilyo ang sumigaw ng, "Boses pala ka!" Napatingin si Eloisa sa audience, pero pinilit niyang tapusin ang kanta. Sa huling chorus, umiyak siya habang umaawit. Hindi dahil sa hiya, kundi dahil miss na ang kanyang ina. Pagkatapos ng kanta ay walang palakpakan.
Tahimik ang lahat. Hindi dahil humanga sila, kundi dahil hindi nila alam kung maaawa ba sila o tatawa. Ilang sandali pa, may tumikim at nagsimulang pumalakpak. Isang batang babae rin. Sumunod ang ilang tao, pero hindi na rin nagtagal. Lumabas ng booth si Eloisa at naupo sa fountain muli. Tahimik, bitbit pa rin ang songbook na basa na ng luha. Kinagabihan sa foster home habang naghahapunan ng instant noodles sa tinapay, biglang nagsalita si Karen, isa sa mga pinakamataray niyang kasamahan. Kumanta na naman ba si Eloisa kanina sa booth? Boses lata pa rin ba? Tawanan ng lahat ng bata. Napayuko si Eloisa. Pilit pinipigilan ng luha. Sabi ni Kuya Edison, pang-viral daw yung performance mo. Parang yung mga tinatawanan sa TV. Baka nga isali ka sa talent show bilang comic act eh. Pwede bang tumahimik na lang kayong lahat? Sigaw ng caretaker pero hindi na naibalik ang dignidad ni Eloisa na winasak sa harap ng hapagkainan. Pagbalik sa kanyang kwarto, isinara ni Eloisa ang pinto. Umupo sa sahig at binuklat ang songbook. Sa likod ng pabalat, may sulat kamay ng kanyang ina. Anak, ang boses na mula sa puso ay laging maririnig ng Diyos. Mama. Napahagulhol si Eloisa. Mama, nasan ka na ba? Bakit mo ko iniwan? Bakit parang wala akong halaga sa mundo? Wala siyang narinig na sagot. Wala siyang niyayakap kundi ang manipis na kumot at ang lumang teddy bear na may buta sa gilid. Isa sa mga huling regalong iniwan ng kanyang ina bago ito pumanaw. Ilang linggo ang lumipas at muling bumalik si Eloisa sa park. Hindi para kumanta, kundi para tumambay. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, may isang lalaking may hawak na DSLR camera ang lumapit sa kanya. Miss, pwede ka bang makuhaan ng video habang kumakanta? Project lang namin to. Nag-aalinlangan man si Eloisa ay pumayag ito. Ay, okay lang po pero hindi po ako magaling. Habang ini-on ng lalaki ang camera, pumwesto si Eloisa sa gilid ng carousel. Huminga siya ng malalim at nagsimula siyang umawit ng Tanging Yaman. Sa kalagitnaan ng kanta, nanginginig ang boses niya pero may damdamin sa bawat linya. Hindi niya alam pero habang kumakanta siya, kinukuhanan siya ng video at ang lalaking may hawak ng camera ay assistant pala ng isang low-budget reality show na naghahanap ng comic relief para sa susunod nilang season. Kinabukasan, nag-viral ang clip. Batang walang tatay, umaawit sa kalye. Iyak tawa vibes, sabi sa caption. Sa comment section naman, ang baduy kumanta pero nakakaawa. Sali na yan sa Patawa Kids Got Talent. Tawang-tawa ko, promise. Pero para kay Eloisa, isa lang ang mahalaga. Marinig siya ng kanyang mama, kahit sa angin lang. Boom! Jackpot to! Sigaw ni Chito Reyes, isang producer ng second-rate reality show na Patawa Kids Got Talent. Habang pinapanood ang viral clip ng isang batang babae na kumakanta ng Tanging Yaman sa tabi ng carousel. May panginginig sa boses, may luha sa mata at litaw na litaw ang kupas na bestida. Ano yan, Chief? Tanong ng assistant niyang si Marla habang naglalakad papalapit, may bitbit na kape. Look at this girl, sabay pihit ng laptop. Ito ang comic gold natin, oh. Sakto, naghahanap tayo ng wildcard entry. Walang tatay, kalye singer, may drama. Perfect na tawak iyak package. Gagawin nating pang-tapos act sa pilot episode. Baka naman may talento talaga, Chief. Tanong ni Marla. May pag-aalinlangan sa boses. Talent? We don't need talent, Marla. We need ratings. At ang nakakaawang mga bata na nakakahiya ang boses, yan ang nagwa-viral. Sasabayan pa natin ng sad music at slow motion. Naglakad si Chito papalapit sa whiteboard kung saan nakasulat ang tentative lineup ng contestants. Sa dulo, isinulat niya ang Eloisa Salvador, 4 laughs.
Samantala sa foster home, tahimik na binabasa ni Eloisa ang comments sa kanyang viral video gamit ang lumang cellphone na hiniram niya kay Ate Violi. Ha ha ha, parang pusa na nasagasaan. Yung wala ka nang tatay, wala ka pang boses. Nakakaiyak sa tawa. Napakagatlabi si Eloisa. Pilit niyang nilulunok ang sakit. Hinaplos niya ang sulat ng kanyang ina sa songbook. Anak, kahit hindi ka palakpakan ng mundo, tandaan mong may Diyos na nakikinig. Ilang sandali pa dumating ang caretaker nila na may kasamang bisita. Naka-blazer ito. May kulay rosas na lipstick at may suot na ID na may logo ng isang TV network. Eloisa Salvador? Tanong ng babae. Tumayo si Eloisa at bahagyang kinabahan. Ako po? Hi, I'm Miss Carla from Patawa Kids Got Talent. We saw your video and we'd love to invite you to join our show. Napanganga ang ilang bata. Wow! Si Eloisa pasok sa TV! Sigaw ng isa. Kahit palpak ang boses, sikat na. Ngunit si Eloisa ay naguluhan. Ha? Pero bakit ako po? Ang dami hong mas magaling sa akin. Ngumiti naman ng pilit si Carla. That's what makes you special. Gusto ka ng tao. Authentic. May kwento. May kwento? Yeah. You're relatable. At kung manalo ka, may cash prize pa. Makakatulong ka sa foster home mo. Sa isip ni Eloisa, bumulong ang tinig ng kanyang ina. Boses mula sa puso. Hindi man niya lubos maintindihan kung bakit siyang pinili. Nanalig siyang baka ito na ang pagkakataong marinig siya ng langit. At siguro, ng kanyang totoong ama. Sa TV studio ng show, umuugong ang ingay. Lights, cameras, makeup artists, isang mundo ng liwanag at ilusyong punong-puno ng pagpapanggap. Sa dressing room, binigyan si Eloisa ng lumang damit pang show na masikip sa kanya. Pasensya ka na iha, ito lang kasi yung bagay sa'yo. Sabi ng wardrobe assistant. Mas authentic pag mukha kang kawawa. Wala na po bang iba? Mahina niyang tanong. Wala, at huwag kang maate ha. Remember, comic relief ka. Napayuko naman si Eloisa. Sa gilid, narinig niya ang boses sa mga co-contestants. Siya ba yung nag-viral? Yung parang palaka kong kumanta? Oo, grabe. Hindi mo alam kung maaawa ka o matatawa. Habang pinagtatawanan siya, tahimik na hinaplos ni Eloisa ang kanyang songbook sa bulsa. Mahigpit ang kapit niya. Parang tanging sandalan sa gitna ng panibagong mundo na hindi niya alam kung paanong pakikitunguhan. Nasa control room naman si Chito habang nanonood ng live rehearsal ni Eloisa. Tinitigan niya ang monitor. Zoom in sa mukha niya habang umiiyak. Utos niya sa cameraman. Gusto ko yung frame na parang abandoned puppy na nawawala sa palengke. Chief, okay ka lang? Tanong ni Marla. Para mo namang minamanyak yung emosyon ng bata. Emosyon ng puhunan sa TV, Marla. The more pain, the more views. Lagyan mo yan ng dramatic piano music. Gusto ko slow-mo shots habang umiiyak siya. Tapos, ikat mo sa crowd reaction na nagpipigil ng tawa. Pagka-uwi mula sa rehearsal, tahimik si Eloisa sa loob ng van. Kasama niya si Miss Carla na abala sa pagtitext. Miss Carla? Tanong ni Eloisa. Bakit po ako sinali kung wala naman akong tunay na talent? Tumigil sa pagtatype si Carla. Iha, talent is subjective. Basta sumusunod ka sa amin, may exposure ka. Tsaka huwag ka nang magtanong, okay? You're part of the show now. Nilingon ni Eloisa ang bintana. Sa labas, tanaw ang matataas na gusali at mga kumikislap na ilaw ng lungsod. Mga liwanag na hindi kailanman tumama sa kanyang mundo. Sa kanyang dibdib, ramdam niyang hindi mapangalalang kaba. Parang may paparating na bagyo, pero hindi niya alam kung ito ba ay pagkawasak o pag-asa. Sa kabilang panig ng syudad, habang si Don Villarica ay nanonood ng late night news sa kanyang opisina, biglang lumabas ang teaser clip ng Patawa Kids Got Talent
Isa sa mga pinakita ay ang batang kumakanta sa carousel, si Eloisa. Sa linggong ito, kikilalanin ng batang hindi alam kung sino ang ama, pero alam daw ang nota ng kanta. Maghanda sa viral moment ng taon. Tumayo si Don. Nanlalamig ang katawan. Hindi na ito panaginip. Hindi na haka-haka. Ang batang inaawit ang kanyang alaala ay nasa TV. At sa likod ng kamera ay mga matang nagbabalak. Hindi upang tulungan, kundi upang sirain. Tahimik ang gabi sa penthouse ni Donato Don Villarica. Pero hindi ang puso niya. Sa bawat segundo, bumibilis ang tibok nito habang nakatitig sa TV screen. Sa harap niya, umiikot sa primetime teaser ng Patawa Kids Got Talent ang isang clip ng batang babae na may kupas na damit, may panginginig sa boses, at pilit inaabot ang mataas na nota ng kantang Tanging Yaman. Pero sa likod ng mga salita ng host, mas malakas ang tunog ng katahimikan. Tila isang sigaw na matagal nang gustong marinig ni Don. Anak mo yan. Biglang tumunog ang telepono niya. Isang tawag mula sa kanyang matagal ng business consultant at confidant, si Sir Franco. Sir Donato, ani Franco na may tensyon sa boses. May kailangan po kayong malaman. Urgent. Sabihin mo. Natrace na namin ang batang nasa viral video. Si Eloisa Salvador po, sir. Siya ang anak ninyo. Napahawak sa mesa si Don. Parang nawalan ng lakas ang tuhod niya. Anong sinabi mo? Sir, ayon sa dokumento ng foster care, siya po ang anak ni Miriam Salvador. Yung babaeng minahal ninyo. Confirmed din po mula sa mga lumang sulat at birth certificate. Pero ang mas masakit, sinadya siyang isali sa singing contest para ipahiya. Hindi na nakapagsalita si Don. Tahimik niyang pinanood muli ang clip. Sa mata ng karamihan, ang batang babae ay isang joke, isang dahilan para tumawa. Pero sa mata niya, iyon ay mga mata niya mismo na nasa ibang muka. Ang tingin, ang lungkot, ang kaba. Nasaan siya ngayon? Tanong ni Don. Muling humigpit ang hawak sa telepono. Live taping po ngayon sa Studio 5 ng Network 8. May first episode shoot. Ginagawa siyang panghuli sa segment bilang comic relief, sir. Kailangan niyo pong makita ito. Nagdilim ang paningin ni Don. Isang galit na hindi niya inakalang kayang mabuhay muli sa puso niyang matagal nang nananahimik ay muling sumiklab. Hindi siya naghintay pa ng paliwanag. Hindi na rin siya nagpaalam. Hinablot niya ang coat sa likod ng upuan. Tinapik ang telepono at sumigaw. Fire all the crew. I will be there in 10 minutes. Habang binabaybay ng itim na SUV ni Don ang madilim na kalsada, patungong Network 8 Studios, pinapakinggan niya ang isang audio recording mula sa agent na palihim na pinadala ni Franco sa backstage ng show. Hindi mo nga alam kung sino ang tatay mo, kumakanta ka pa. Sigaw ng producer, habang nagtatawanan naman ng mga staff. Ilagay yan sa dulo para sa katatawanan, para mag-viral tayo. Dagdag pa ng direktor. Sa kabilang linya ng audio, narinig ang mahinang tinig ng bata. Hindi ko naman po sinasadya. Gusto ko lang pong marinig ng nanay ko. Kahit wala na siya. Napapikit si Don at napakuyom ang kamao. Anong klaseng demonyo ang kayang gawing katatawanan ng sarili niyang anak? Bulong niya sa sarili habang unti-unting pinipigil ang kanyang luha. Samantala sa loob ng studio, inaayos na ang makeup na Eloisa. May pakonti-konting glitter sa pisngi. Tila pinilit ang kawawa pero cute na look. Ready ka na ba, Iha? Tanong ng stylist. Tumango si Eloisa, pero sa loob-loob niya, hindi siya sigurado. Pakiramdam niya ay palapit siya sa entabladong hindi niya naman maintindihan. Isang entabladong maaaring maging simula ng lahat o wakas ng pag-asa. Nasa holding room sina Chito at Carla. Masaya silang nagtatawanan. Sa wakas,
May pasabog na comic act tayo para sa first episode. Ani Chito. Imagine the ratings after netizens see her struggle on stage. Sigurado ka bang walang makakapansin kung anak siya ni Don Villarica? Tanong ni Carla, bahagyang kinakabahan. Walang pakialam ang tao sa ganon, basta nakakatawa yun ang mahalaga. Ngumisi si Chito. Walang bakas ng awa. Ilang sandali pa dumating si Don sa studio. Hindi na siya pinigilan ng mga security guards. Isa lang ang sinabi niya. Ako si Donato Villarica. May anak akong sinaktan dito. At pag hindi niyo ako pinadaan, ipapasara ko ang buong network. Napaurong ang staff. Agad siyang pinapasok sa VIP viewing room. At sa monitor, nakita niya si Eloisa. Nakatayo sa entablado. Hawak ang lumang mikropono. Nanginginig ang tuhod habang umaasa ng palakpak. Sa audience, tahimik ang ilan. Ang iba, handa nang tumawa. At doon sa gitna ng liwanag at yapag ng kamera, huminga ng malalim si Eloisa. Sa bawat hinga, tila may buntong hininga rin si Don. Anak, bulong niya, nanlalambot ang tuhod. Hindi niya na kinailangan ng DNA test. Hindi niya na kailangan ng paliwanag. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 12 taon, tumibok muli ang puso niya bilang ama. At sa kanyang paningin, hindi isang comic act ang batang naroon sa entablado. Isa siyang tinig ng alaala. Isang himig ng pangakong nabigo. At higit sa lahat, isang anak na muling natagpuan. Sa loob ng VIP viewing room ng Network 8 Studios, hindi maalis ni Donato Don Villarica ang tingin sa monitor. Doon, sa liwanag ng entablado, nakatayo si Eloisa, ang batang babae sa viral video. Ngayon ay nakaharap sa kamera at isang buong auditorium. Mag-isa, walang magulang na sumisigaw ng, "Kaya mo yan!" Walang palakpak, walang kakampi. Nanginginig ang kanyang kamay habang hawak ang mikropono. Hawak-hawak pa rin niya ang kanyang luma at gusgusing songbook na tila ba huling alaala na lamang ng kanyang ina. Sa likod ng stage, pinapanood siya ng mga producer at crew na sabik sa magiging reaksyon ng audience kapag pumalpak siya. Ngunit para kay Don, wala na siyang pakialam sa magiging reaksyon ng mga tao. Wala na siyang pakialam sa show. Wala na siyang pakialam sa camera angles, sa ratings, sa branding. Isa lang ang kanyang pinapanood, ang mga mata ng bata. Ang mga mata ni Eloisa ay kaparehong-kapareho ng kay Don noong siya'y bata pa. Ang hugis, ang lungkot, ang bigat na hindi maipaliwanag. Lahat ay pamilyar. Sa kabila ng mga taon ng tagumpay, ang mga award at international deals, ngayon lang siya muling nayanig. Ngayon lang niya muling nakita ang sarili niya sa ibang mukha. Hindi mo na kailangang patunayan pa, Eloisa. Bulong niya mula sa viewing room habang pinapanood itong unti-unting lumapit sa gitna ng stage. Contestant number 12, Eloisa Salvador. Ani ng host. Handa ka na ba, Iha? Tumango si Eloisa. Bagamat kitang-kita ang takot sa kanyang katawan, ngunit sa loob-loob niya, naaalala niya pa ang bilin ng kanyang ina. Anak, kahit hindi ka papalakpakan ng mundo, tandaan mong may Diyos na nakikinig. Isinara niya ang mata, pinakiramdaman ang tibok ng puso. At habang umuugong ang -1, sinimulan niya ang unang linya ng kanta. Sa unang bahagi ng kanta may panginginig pa sa kanyang tinig. May kaba. Naroon pa rin ang kaba ng batang laging pinagtatawanan. Ngunit habang tumatagal ang bawat linya, unti-unti siyang lumalakas. Tila ba sa bawat nota ay naglalakbay ang boses niya patungo sa langit, sa kanyang ina, at sa isang amang hindi pa niya kilala. Sa viewing room, pinunasan ni Don ang mata niyang nanlalabo. Hindi niya inasahan ang sarili niyang magiging emosyonal, pero tila hinampas siya ng isang realidad. Ito ang anak niyang hindi niya nasilayan sa kanyang paglakad. Hindi niya nasalo sa unang pagdadapa. At ngayon ay pinapanood lang niya habang kinukuha nito ang lakas
mula sa sarili. "Ako ang ama mo, Eloisa," bulong ni Don. Halos hindi marinig ng sino man, kundi ang sarili niya. "At hindi ka na muling mag-iisa." Sa backstage, naiiba ang reaksyon ng mga staff. Hindi sila nakatawa, hindi sila nakangisi. May ibang naiyak, may iba na tahimik lamang. Si Carla, ang associate producer, ay napakagatlabi habang pinapanood ang performance. "Akala ko ba comic relief to?" tanong ng isang cameraman. "Hindi ko alam," sagot ni Carla habang nakatitig kay Eloisa. "Bakit parang may nararamdaman ako?" Hindi sumagot si Chito. Tahimik siyang nakatitig sa screen, tila na bahala. "Bakit parang nagbabago ang narrative?" Nang matapos ang kanta, ilang segundong lumipas bago may pumalakpak. Isa, dalawa, at saka tuluyan ng nag-ingay ang buong audience. Tumayo ang ilan, nag-cheer. May mga nagsipag-iyakan. At si Eloisa, napaiyak na rin. Pero sa pagkakataong ito, hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa pagkakakilala. Sa VIP room, hindi na napigilan ni Don ang sarili. Tumakbo siya palabas. Tinanggal ang ID badge na ibinigay sa kanya at dumiretso sa stage. Hindi na siya pinigilan ng mga crew. Lahat ay napako sa kinauupuan. Paglabas niya sa audience area, mabilis siyang lumapit. Hinawi ang curtain backstage at tumakbo sa direksyon ng entablado. Kitang-kita niya sa monitor na bumalik na si Eloisa sa center stage para sa interview segment ng host. "At kasama natin ngayon," ani ng host, "ang batang hindi lang nagbigay ng emosyon, kundi nagpaiyak sa buong studio, Eloisa Salvador." Tumawa si Eloisa ng kaunti. Pinilit na ngumiti. Pero bakas pa rin ang pagod sa kanyang mga mata. "Eloisa," tanong ng host, "sino ba ang inspirasyon mo sa pagkanta?" Napahinto si Eloisa. Tumingin siya sa audience. "Ang mama ko po. Kahit wala na siya, gusto ko pong marinig niya ako. Kahit sa hangin lang." May umiyak sa audience. At sa puntong yun, lumakad na si Don papunta sa gitna ng entablado. Walang cue, walang script, walang usapan. Diretso siyang lumapit sa mikropono at nagsalita. "Ako ang kanyang ama." Natahimik ang lahat. Si Eloisa ay nanlaki ang mga mata. Hindi niya kilala ang lalaki sa harap niya, pero ang mga mata nito parang salamin. Katulad ng kanya, katulad ng kay mama. "Hindi po kita kilala," mahina niyang sabi. "Ikaw, hindi mo man ako kilala ngayon. Pero ako ang dahilan kung bakit ka narito," sagot ni Don, nanginginig ang tinig. "At hayaan mong buuin ko ang pagkatao mong matagal ko nang pinabayaan." Hindi na sumagot si Eloisa. Tumakbo siya pababa ng entablado. Sa labas ng studio, naupo si Eloisa sa tabi ng emergency exit. Lumuluha, hindi dahil sa sakit kundi dahil sa gulo ng damdamin. Hawak pa rin niya ang kanyang songbook at pilit niyang sinasara ang pintuan ng puso niyang matagal nang isinarado sa sino mang nagsasabing, "Mahal kita." Sa likod niya, hindi alam ni Don kung dapat ba siyang lumapit. Ngunit isang bagay lang ang malinaw. Hindi niya na muling hahayaan na matawag ang kanyang anak na biro. Sa gilid ng studio, sa likod ng emergency exit door, nakaupo si Eloisa. Yakap-yakap ang kanyang songbook na basang-basa ng luha. Hindi pa rin siya makapaniwala sa mga nangyari. Isang estranghero ang bigla na lang sumugod sa entablado at ipinahayag sa buong bansa na siya raw ang ama niya. Parang eksena lang sa drama sa TV. Pero ngayon, siya mismo ang nasa loob ng palabas. Tahimik, malamig ang hangin sa labas. Ang mga palad niya ay pawis na pawis sa kaba at gulo ng damdamin. Ano ba to? Isang panaginip? Mahina niyang bulong sa sarili. Wala siyang ideya kung sino ang lalaki, pero isang bagay lang ang hindi niya matanggal sa isip. Ang mga mata nito, katulad ng sa kanya. Katulad ng kay mama.
Eloisa? Isang pamilyar ngunit mababang boses ang bumasag sa katahimikan. Mula sa likuran lumitaw si Donato Villarica. Nakasuot pa rin ang mamahaling suit, pero bakas sa mukha ang pagod at kaba. Hindi ng isang CEO, kundi ng isang taong matagal nang may hinahanap at ngayon nasa harap na ng sagot. Hindi kita kilala. Mariing sabi ni Eloisa na hindi tumitingin sa lalaki. Alam ni Don na hindi magiging madali ito. Huminga siya ng malalim bago magsalita. Alam kong gulo to para sa'yo. Wala akong karapatan na basta nalang sumulpot. Pero please, pakinggan mo muna ako. Hindi po ako nakikipag-usap sa estranghero. Putol ni Eloisa. Lalo na sa mga nagpapanggap na magulang. Napayuho si Don. Masakit, pero alam niyang karapat-dapat siya sa lahat ng pagtangging ito. I'm not pretending, sagot niya. Anak kita, Eloisa. Anak kita kay Miriam. Napasulyap si Eloisa. Paano mo nalaman ang pangalan ng mama ko? Dahil minahal ko siya noon. Matagal. Pero pinilit kaming paghiwalayin. Sinaktan siya ng pamilya ko. Pinaalis. At hindi ko na siya muling nakita. Hanggang sa isang gabi, nakita ko ang video mo. Nung kumakanta ka ng Tanging Yaman. Tapos yung mga mata mo, parang boses ng nakaraan na bumabalik para saktan ako. Bakit ngayon ka lang? Bakit ngayon ka lang dumating? Sigaw ni Eloisa. Kung totoo kang ang ama ko, nasan ka nung iniwan ako ni mama? Nasan ka nung nilibing siya ng walang kahit sinong kamag-anak? Nasan ka nung tinutukso ako ng mga bata sa foster home dahil wala akong tatay? Hindi na napigilan ni Don ang pagtulo ng luha. Hindi siya CEO sa harap ng batang ito. Isa siyang makasalanang ama. Wala ako doon. Dahil hindi ko alam na may anak ako. Kung nalaman ko malang sana nun pa kita nahanap. Pero ngayon na nandito ka, hindi na ako lalayo. Tumayo si Eloisa, tumalikod. Pasensya na. Pero huli na, hindi kita kailangan. Gusto siyang habulin ni Don. Gusto niyang ipaliwanag pa. Pero isang pader ang itinayo ni Eloisa at hindi niya pwedeng wasakan ito sa isang gabi lang. Kinabukasan, nag-trending sa social media ang buong pangyayari. CEO Donato Villarica claims child on live TV. Who is Eloisa Salvador? Is this a real-life teleserye? Sa kabila ng atensyon, si Eloisa ay tahimik lang sa kwarto niya sa foster home. Hindi siya lumalabas. Hindi siya kumakain. Hawak lang niya ang isang lumang larawan nila ng kanyang ina. Kumakanta silang dalawa sa harap ng maliit na altar sa bahay na ngayon ay wala na. Sa ibaba ng bahay, naroon si Don. Dala ang basket ng prutas, laruan at mga gamit sa eskwela. Pero hindi siya pinapapasok. Ayaw po talaga siyang kausapin, ani ng caretaker. Hindi po siya lumalabas maghapon. Tinapon din po niya ang sulat niyo kagabi. Tumango si Don. Hindi siya sumuko. Okay lang. Babalik ako bukas. At sa susunod pa. Hanggang sa tanggapin niya ako muli. Sa gabi, kinausap ni Eloisa ang mga foster siblings niya. Tahimik siya sa umpisa pero tuluyan na rin nabukas. Bakit kung kailan okay na ako biglang may darating na magpapagulo? Tanong niya. Pati ba naman ang katahimikan ko kukunin pa? Sana nga totoo yung sinabi niya. Ani Karen, isa sa mga mas matanda sa kanila. Kasi kung totoo, ibig sabihin, may taong nagmamahal sa'yo. Kahit hindi mo siya kilala. Hindi lahat ng lumalapit ay totoo. Sagot ni Eloisa. Lahat ng lumapit sa akin, iniwan rin ako. Tumahimik ang lahat. Habang umiiyak si Eloisa sa ilalim ng kumot, hindi niya namalayang may CCTV camera pala sa labas ng foster home.
Isa ito sa pinakamatandang system na ininstall ng LGU dati pa at ang lahat ng tunog ay naire-record. At sa opisina ni Don, pinapanood niya iyon. Hindi para manmanan ng anak, kundi para unawain siya. At doon niya narinig ang pinakamasakit na salita mula sa labi ng bata. Lahat ng lumapit sa akin, iniwan rin ako. Tumigil si Don, napatayo, walang salita, walang paliwanag. Ang puso niya ay tila binugbog ng bawat salitang iyon. At sa oras na iyon, isa lang ang pinanghahawakan niya. Hindi siya lalayo. Hindi siya susuko. Hindi pa ito ang dulo ng kwento. Ito pa lang ang simula ng tulay na panunuyo ng isang ama sa anak na matagal nang sugatan. Makalipas ang ilang araw, nananatiling sarado ang mundo ni Eloisa sa kahit anong pagbukas ng panibagong pintuan. Sa foster home, naging mas tahimik siya. Mas malayo sa ibang bata at mas madalas magkulong sa silid. Ang kanyang songbook ay nananatiling bukas sa pahinang may sulat kamay ng kanyang ina. Pero hindi niya na kinakanta ang mga nilalaman nito. Para bang ang bawat liriko ay naging tinik na lang sa kanyang dibdib. Eloisa, kakain na tayo, tawag ng foster mom. Hindi po ako gutom, maiksing sagot ni Eloisa mula sa loob. Sa halip na kumain, naupo siya sa bintana at pinanood ang langit. Mabigat ang dibdib, parang may bagyong hindi bumababa, pero patuloy ang pag-ikot sa loob niya. Sa ibaba, pinag-uusapan siya ng mga kapwa bata. Bakit kaya ang sungit niya ngayon? Tanong ng isa. Baka kasi binibisita na naman siya ng lalaki nagsasabing tatay niya. Sagot ni Karen. Hindi niya matanggap. Kung ako ngayon matutuwa na ako CEO, sikat, mayaman. Sana nga totoo. Hindi lahat ng magulang na mayaman, marunong magmahal. Singit ni Eloisa na ngayon ay nakatayo na pala sa hagdanan, nakatingin sa kanila. Tumahimik silang lahat. Humakbang si Eloisa pababa, dala ang isang lumang teddy bear. Alam niyo ba kung ilang taon na ako naghintay? Kung ilang beses kong tinanong ang langit kung nasaan ang tatay ko? Kung ilang beses akong pinangakuan na may darating na mag-aampon pero lahat sila umalis rin. Hindi ko na kayang muling maniwala. Nagkatinginan ng mga bata, walang makasagot. Hindi dahil sinabi niyang ama ko siya, dapat maniwala agad ako. Ang pagmamahal, hindi lang sinasabi, dapat pinapatunayan. Wala pa nga siyang napapatunayan kundi ang pagulo sa buhay ko. Samantala sa opisina ni Don Villarica, halos araw-araw niya nang pinapadala ang mga regalo kay Eloisa. Mga libro, bagong songbook, sapatos, pagkain, notebook na may pangalan ni Eloisa sa cover. Pero lahat ng ito binabalik ng foster home. Wala ni isa man ang tinanggap ng bata. Sir, baka kailangan niyong bigyan muna siya ng space? Payo ni Luis, ang kanyang matagal ng assistant. Hindi ko siya iiwan, Luis. Mariing sagot ni Don. Alam kong galit siya. At may karapatan siyang magalit pero hindi ko kayang tanggapin na mabubuhay siya nang iniisip niyang isa lang akong karagdagang sugat sa buhay niya. Tumango si Luis. Anong plano niyo ngayon? Makinig. Iyon ang plano ko. Hindi ako lalapit para magsalita. Lalapit ako para marinig siya. Isang gabi habang naglalakad si Eloisa sa bakuran ng foster home, nadaanan niya ang isang luma at matagal ng sirang swing. Naupo siya roon, tinitigan ang langit, at saka dahan-dahang nagbukas ng kanyang songbook. Binasa niya ng paanas ang isang sulat ng kanyang ina. Kung sakali mang mawala ako anak, huwag kang matakot magmahal. Hindi lahat ng lumalapit ay aalis. Minsan may darating na mananatili. Hanapin mo ang iyong ama, Eloisa. Mabuti siyang tao. Hindi niya tayo iniwan. Pinilit lang tayong paghiwalayin. Baka piliin ka na niya ngayon. Napaluha si Eloisa. Nanginginig ang kanyang labi.
Pilit niyang ikinuyom ang pahina ng songbook at isinara ito. Paano ako maniniwala, Mama? Kung lahat ng lumapit, iniwan din ako. Sa di kalayuan, nakatago si Don sa loob ng kanyang sasakyan. Hindi siya bumaba, pero pinapanood niya si Eloisa mula sa bintana. Sa mga mata ng anak, nakita niya ang sakit na hindi maitatago ng kahit anong salita. At doon niya napagtanto na ang galit ni Eloisa ay hindi simpleng inis. Ito ay proteksyon. Isang muog ng bata laban sa mga pangakong nasira. Kinabukasan muling bumalik si Don sa foster home. Ngunit sa halip na mamahaling regalo, may dala siyang isang lumang larawan. Si Miriam na buntis. Nakangiti habang hawak-hawak ang kaniyang tiyan. Sa likod ng larawan may sulat. Eloisa anak, sana balang araw, kilalanin mo rin ang taong minahal ko. Sa kanya ka nagmana ng mga mata. Pakibigay po ito sa kanya, sabi ni Don sa foster mom. Ayoko na po siyang pilitin. Pero sana kahit ito lang, mabasa niya. Nang gabing yon, tahimik si Eloisa habang binubuklat ang sulat na iniabot sa kanya. Hawak-hawak niya ang litrato ng kanyang ina. Nang mabasa niya ang likod ng larawan, tumigil ang oras. Mama, bulong niya. Alam mo na noon pa. Hinaplas niya ang imahe ni Miriam sa litrato at muling bumalik ang mga alaala ng pag-awit sa maliit na altar. Ang pagtawa nilang mag-iina sa ilalim ng ulan ng mga gabi ng pagkukwentuhan. Kung si Mama ang nagsabi, dapat ba ako makinig? Sa unang pagkakataon kinabukasan, bumaba si Eloisa para harapin ang foster mom. Ate Violi, pwede po ba ako lumabas kahit saglit lang? Saan ka pupunta, Iha? Sa may park lang po, gusto ko lang pong mag-isip. Tumango naman si Violi. Sige, basta mag-ingat ka. Lumakad si Eloisa papunta sa dating lugar kung saan siya unang kinuhanan ng video. Ang tabi ng lumang carousel sa park, umupo siya roon. Bitbit ang kanyang songbook at ang litrato ng kanyang ina. At sa gilid ng carousel nakita niya si Don, nakaupo rin. Walang bodyguard, walang bitbit, kundi isang simpleng gitara. Hindi siya lumapit. Hindi rin lumapit si Don. Pero nagkatinginan sila. At sa mata nilang dalawa may luhang hindi pa bumabagsak. Pero unti-unti nang naglalaho ang pader sa pagitan nila. Mula sa park bench kung saan sila magkaharap, si Donato, Don Villarica at Eloisa ay tila mga dayuhan pa rin sa isa't isa. Walang nagsasalita. Parehong nag-aalangan. Ngunit sapat na ang katahimikang iyon upang maipasa ang mensahe na pareho silang handang makinig kahit wala pang salitang lumalabas. Hawak-hawak ni Eloisa ang lumang litrato ng kanyang ina. Sa kabilang banda, si Don ay marahang tinutugtog ang gitara. Isang awit na parang pamilyar sa batang babae. Iyan po ang lullaby ni Mama, bulong ni Eloisa. Napatingin naman si Don sa kanya at bahagyang nagulat. Oo, siya ang nagturo niyan sa akin bago siya umalis. Bago pa kami pinaghiwalay. Sa unang pagkakataon, tumabi si Eloisa sa kanya. Hindi pa ganap ang pagtanggap, pero sapat na upang magbigay ng espasyo para sa isang kwentong matagal nang nais ilahat. Hindi ko agad nalaman na buntis si Miriam. Panimula ni Don. Akala ko noon iniwan niya lang ako. Basta na lang nawala. Ang totoo pala, pinilit siyang mawala sa buhay ko. Napakunot si Eloisa. Sino pong nagpumilit? Humigop ng hangin si Don. Ang pamilya ko. Lalo na ang ama ko. Si Don Guillermo Villarica. Tradisyonal, mapagmataas. Hindi niya matanggap na minahal ko ang isang babaeng hindi galing sa mayamang angkan. Tinawag pa niyang basura si Miriam. Namumuo na ang luha sa mata ni Don habang inaalala ang mapait na nakaraan. Nang malaman nilang buntis si Miriam, pinuntahan siya ng mga tao namin. Tinakot, sinuhulan para lumayo. Pero tumanggi siya.
Mahal niya ako, Eloisa. Nilaban niya kami hanggang sa huli. Pero may isang gabi, habang wala ako sa bansa, pinuntahan siya ng ama ko mismo. Pinagtabuyan. Minura at takot siyang mapahamak ako sa galit ni Papa. Siya nang lumayo. Tahimik si Eloisa. Hindi niya alam kung anong mararamdaman. Galit? Awa? Lungkot? Bakit hindi mo siya hinanap? Tanong niya na halos hindi na makatingin kay Don. Hinahanap ko siya. Pero sobrang tagal bago ko nahanap ang tamang pangalan. Ang tamang lugar. At nang sa wakas ay nahanap ko na siya. Napahinto si Don. Huli na ang lahat. Pumanaw na raw siya. Hindi ko na siya nakausap. Hindi ko na siya napatawad. Hindi ko na siya nayakap. Tumulo na ang luha sa pisngi ni Eloisa. Alam mo ba, anak, araw-araw kong kinakwestiyon ng sarili ko. Kung mas naging matapang ba ako noon. Kung lumaban ako sa ama ko. Kung pinili ko si Miriam, baka sabay pa rin kaming umaawit sa bahay. Ikaw at ako, kasama siya. Nagpakatatag si Eloisa, ngunit sa puso niya may unti-unting nabubuwag. Akala ko po iniwan niyo kami. Yun ang laging tanong ko kay Mama noon. Mama, bakit po wala akong tatay? Lagi niyang sagot, anak, hindi ka iniwan ng papa mo. Hindi lang siya pinayagang piliin tayo. Napayuho si Don. Anak, sorry. Hindi sapat ang salitang sorry para sa lahat ng hindi ko nagawa. Pero sana, hayaan mong simulan ko. Kahit huli na. Sa gabi ring yun, habang naglalakad pa uwi si Eloisa, mas tahimik siya kaysa karaniwan. Hindi niya alam kung paanong nagbago ang pakiramdam niya, pero alam niyang may nangyayaring mahalaga. Isang bahagi ng kanyang pagkatao ang tila nabigyan ng liwanag. Pagdating niya sa foster home, tinawag siya ni Ate Violi. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kina Mary Lou Calpe from Angono, Rizal, Amelita Furog from Pangdan, Cambanay, Danao City, Cebu, at Amalia Caleze. Sa ating mga taga-subaybay, paki-comment naman po sa baba kung taga saan kayo para alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ni Ate Jane at para ma-shoutout ko kayo sa mga susunod pa nating mga kwento. Maraming salamat sa pakikinig. Iha, may dumating na sulat para sa'yo. Pagbukas niya ng sobre, isang maliit na notebook ang laman. Nakalagay sa unang pahina, para kay Eloisa, mula kay Mama. Isinulat ito ni Miriam noong buntis pa siya. Isang journal, isang tala ng kanyang pagbubuntis, ng takot at pananabik, at higit sa lahat, ng pagmamahal. Sa isang pahina nakasulat, kung mamamatay man ako, hanapin mo ang ama mo. Mabait siya. Hindi lang siya nakapili noon pero baka piliin ka na niya ngayon. Napaiyak na lamang si Eloisa. Ang mga salita ng kanyang ina ay parang boses sa loob ng kanyang puso na nagsasabing, Anak, ligtas ka na. Kinabukasan sa opisina ni Don, nagulat siya nang makatanggap ng text mula kay Luis. Sir, may dumating po. Si Eloisa. Mabilis siyang tumayo at lumabas ang opisina. At sa lobby, nandoon ang batang babae na matagal niyang pinapanood mula sa malayo. Ngayon ay nakatayo, may hawak na journal at nakatingin sa kanya. Hindi agad nagsalita si Eloisa, ngunit sa huli marahan siyang tumango at huminga ng malalim. Gusto kong makilala kayo. Hindi ko pa alam kung handa na akong tawagin kayong papa pero gusto ko hong subukan. Nanlaki ang mga mata ni Don. Hindi niya alam kung iiyak ba siya o yuyuko sa tawa.
Salamat, bulong niya. Salamat, anak. Hindi pa ako sanay sa anak, sabi ni Eloisa na bahagyang ngumiti. Pero baka masanay din ako. Naglakad si Don papalapit sa kanya. Hindi niya siya niyakap. Hindi niya siya hinawakan. Hinayaan lang siyang magsimula sa sariling paraan. At sa unang pagkakataon sa buhay ni Don Villarica, hindi isang deal, hindi isang milyon, kundi isang salita mula sa anak niya ang naging pinakamatamis. Subukan. Muli na namang abala ang studio ng Patawa Kids Got Talent. Ilang linggo matapos ang controversial na episode na naging headline sa bawat news site at social media platform. Ngayon ay naghahanda ang lahat para sa susunod na taping. Pero may malaking pagbabago. Wala na si Chito Reyes. Matapos ang desisyong ibaba siya ng network dahil sa pang-aabuso sa bata, isang panibagong production team ang humawak ng programa. At ngayon, ang focus ay hindi nakatuwaan kundi inspirasyon. Final call na tayo sa performance ni Eloisa Salvador, ani ng stage manager. Walang pag-edit, ito ang comeback niya. Sa backstage, tahimik na inuupuan ni Eloisa ang kanyang turn. Hindi na siya ang batang takot. Nanginginig at kinakantsawan. Sa kamay niya ay ang kanyang songbook. Ngayon ay nakabalot na sa bagong cover. Regalo ng kanyang ama na si Don Villarica. Nakasulat dito, sa bawat pahina ng kantang inaawit mo anak, narinig ko ang puso mo. Napangiti si Eloisa, pero may kaba pa rin. Hindi dahil sa takot na mapahiya, kundi dahil alam niyang sa oras na ito, hindi na siya nagtatago. Kumakanta na siya, hindi para maawa ang tao, kundi para maipahayag kung sino siya. Lumapit ang host sa kanya. Ready ka na ba, Eloisa? Tumango siya. Opo. Sa loob ng studio, punong-puno ang audience. May mga TV crew, media reporters, fans at maging ilang personalidad na gustong marinig ang batang naging simbolo ng pagsalungat sa pangungutya. Ngunit sa gitna ng lahat, sa ikatlong hilera ng audience, tahimik na nakaupo si Don. Walang VIP lounge, walang espesyal na upuan. Pinili niyang maging simpleng tagahanga ng anak niya. Nang umilaw ang spotlight, lumabas si Eloisa sa entablado. Nakasuot siya ng simpleng puting bestida. Walang make-up, walang arte. Tapat, buo at totoo. Ito na po si Eloisa Salvador. Ang batang minsang pinagtawanan, pero ngayon babangon na may lakas ng loob at puso. Ani ng host. At ang kanyang aawitin, Tanging Yaman. Tumahimik ang studio. Nagsimula ang piano. At sa unang linya pa lang, ay para bang ang mundo niya ay tumigil. Hindi na nanginginig ang boses ni Eloisa. Hindi rin ito perpekto. Pero bawat salita, bawat nota ay punong-puno ng dama. Parang bawat titik ay isang alaala ng kanyang ina. Parang bawat himig ay isang peraso ng sugat na ngayon unti-unti nang naghihilom. Habang umaawit siya, may ilang audience na hindi napipigilang umiyak. Ang mga judges na dati ay laging nakangiti lang, ngayon seryosong nakikinig. Walang sino mang makakapagsabing isa siyang biro. Hindi siya comic relief. Isa siyang alingaw-ngaw ng bawat batang piniling manindigan sa kabila ng kahihiyan. Sa huling linya ng kanta, tumingin siya kay Don at sa unang pagkakataon, nginitian niya ito. Tumayo ang audience, nagpalakpakan, may mga sigaw ng "Bravo! You're amazing, Eloisa!" at "Mahal ka namin." Habang siya'y umiiyak sa gitna ng entablado, hindi na ito luha ng takot. Hindi ito luha ng pagkatalo. Ito'y luha ng tagumpay. Ilang minuto matapos ang performance, nag-trending kaagad ang video ng kanyang awit. Social media exploded with hashtags. Hashtag Eloisa Tanging Yaman. Hashtag From Laughter to Honor. Hashtag Anak ng Bansa. May mga reaction videos agad sa YouTube. News anchors, pinuri ang kanyang tapang,
Mga influencer naglabas ng suporta. Ang mga dating bumati ko sa kanya, ngayon ay naglabas ng public apologies. Sa opisina ng bagong management ng Patawa Kids Got Talent, pinulong ang team. Hindi na natin kailanman gagamitin ang kahinaan ng bata para sa ratings. Ani ng bagong producer. Dahil kay Eloisa, natuto tayong muli kung ano talaga ang layunin ng isang palabas. Hindi para manira, kundi para magbigay inspirasyon. Sa backstage, lumapit si Don kay Eloisa. Wala itong dalang bouquet o anumang grand gesture. Isang simpleng yakap lang ang kanyang inialok. "Ang galing mo, anak," bulong niya. Tumango si Eloisa habang pinupunasan ng luha. "Mama would have been proud." "Proud rin ako. Hindi lamang dahil sa kanta mo, kundi dahil mas matapang ka kaysa sa akin. Ikaw ang tanging yaman ko, Eloisa." Ngumiti siya at bagamat hindi pa niya binibigkas ang salitang papa sa mga mata niya, tinanggap niya na ito bilang isang bahagi ng buhay niya. Pag-uwi nila, natanggap ni Eloisa ang panibagong balita. Naitala ang kanyang performance bilang isa sa highest viewed views sa kasaysayan ng talent show. Ngunit higit sa lahat nakatanggap siya ng sulat mula sa Department of Education na iniaalok sa kanya ang full scholarship sa isang arts integrated school. "Ito na po yung pangarap ni Mama," sabi niya kay Don habang hawak ang sulat. "Pangarap mo rin," sagot naman ni Don. "At sisiguraduhin kong matutupad mo lahat ng pangarap mo. Kasama mo na ako sa bawat hakbang." Sa susunod na araw, sa isang radio interview, tinanong si Eloisa, "Kung may isang kanta kang ituturing na theme song ng buhay mo, ano ito?" Ngumiti si Eloisa. "Marami, pero kung pipili ako, yung sarili kong isusulat pa lang. Isang kanta tungkol sa batang hindi pinansin. Ginamit, pinagtawanan pero piniling bumangon. Isang kanta ng isang anak." Ang sumunod na episode ng Patawa Kids Got Talent ay hindi lamang basta taping. Ito ay naging isang pabansang kaganapan. Halos lahat ng mata ay nakatutok sa batang minsang pinagtawanan, ngunit ngayon itinuturing ng simbolo ng katapangan at inspirasyon. Ang pangalan ni Eloisa Salvador ay naging bahagi na ng bawat sambahayan, mula sa mga nanay na umiiyak sa kanyang kwento, sa mga batang umiidolo sa kanya, hanggang sa mga ama't anak na ngayon muling pinagninilayan ang kahalagahan ng pamilya. Muling binigyan ng slot si Eloisa para sa isang special segment. Hindi ito bahagi ng kompetisyon kundi isang tribute performance sa kanyang ina, sa kanyang naging paglalakbay, at sa kanyang muling pagkakakilala sa sarili. Pero hindi lang siya ang may planong magpahayag ng damdamin. May plano rin si Donato Villarica, ang taong tahimik lang na sumuporta sa gilid. Ngunit ngayon handang magsalita sa gitna ng liwanag. Sa dressing room, habang inaayusan si Eloisa, kapansin-pansin ang kanyang pangiti. Hindi na siya yung batang pinipilit ngumiti para lamang hindi mapag-initan. Ngayon, kumikislap ang kanyang mga mata sa bagong pag-asa. "Eloisa, ready ka na?" tanong ng assistant director. Tumango siya. "Ready na po ako. Para kay Mama. At para sa sarili ko." Sa kabilang bahagi ng studio, si Don ay abala sa isang matagal ng pinaghandaang desisyon. Bitbit niya ang isang formal na dokumento, isang legal declaration of paternity na pinapirmahan niya sa abogado ilang araw na ang nakaraan. Ngayon, hindi lamang sa puso niya tinatanggap si Eloisa bilang anak, kundi sa batas, sa lipunan, at sa buong mundo. "Nakakakaba, boss," ani Luis habang inaayos ang lapel ng mic ni Don. "Hindi ito Preston," sagot naman ni Don. "Ito ang pagkakataon kong iwastong mali. Matagal ako nanahimik. Panahon na para magsalita." Sa studio ay nagbukas ang ilaw, sumigaw ang host. "Ladies and gentlemen,
Balik sa entablado ang batang minahal nating lahat, Eloisa Salvador. Lumabas si Eloisa na may bitbit na bagong songbook. Hindi niya ito binuksan. Tumingin siya sa audience, ngumiti at humawak sa mikropono. Bago po ako umawit, panimula niya. Gusto ko pong pasalamatan ang lahat ng taong naniwala sa akin. Kahit nung ako mismo, hindi ko alam kung may halaga ba ako sa mundong to. Tahimik ang audience at seryoso ang lahat. Pero higit sa lahat, gusto ko pong magpasalamat sa taong pinili akong muli. Kahit ang tagal kong nawala sa buhay niya. Lumingon si Eloisa sa bandang gilid ng stage. Doon nakatayo si Don. May hawak siyang mikropono. Nagulat ang audience. May bulungan. May kilig, may gulat. Pero higit sa lahat, may antisipasyon. Lumapit si Don sa gitna ng entablado, tumabi kay Eloisa. Tumingin sa kamera at sa milyong-milyong nanonood sa kanilang mga tahanan. Bilang CEO ng Villarica Tech, sanay akong humarap sa mga press, investors at shareholders. Pero ngayon, humaharap ako bilang isang ama. Isang amang nabigo noon, ngunit nagsusumikap na bumawi. Tumingin siya kay Eloisa. Ang batang ito, hindi lang siya ang tinatawag kong anak sa puso. Simula ngayon, siya na rin ang legal kong anak sa mata ng batas. Itinaas niya ang dokumentong pirmado at may seal ng korte. Mga kababayan, ako po si Donato Villarica at si Eloisa Salvador ay ang aking anak. Nagpalakpakan ng audience. Tumayo ang mga tao. May sumigaw ng, "Mabuhay kayo! At proud kami sa inyo, Eloisa!" Hindi makapaniwala si Eloisa. Hindi siya umiyak agad. Ngumiti siya. Tsaka dahan-dahang lumapit kay Don at niyakap ito sa harap ng buong bansa. Sa wakas, ang batang minsang tinanggihan ng mundo ay tinanggap ng ama. Hindi sa tahimik na kwarto, kundi sa harap ng buong sambayanan. Sa susunod na araw, balita ang kanilang yakap sa bawat front page. CEO Donato Villarica, isinawalat ang tunay na anak sa live show. Mula sa viral na katatawanan hanggang yakap ng isang ama, buhay ni Eloisa Salvador, tunay na teleserye. Hindi ko siya iiwan. Villarica at Eloisa, isang kwento ng paghilom. Sa mga social media comments naman, sana lahat ng ama gaya ni Don. Kaya mo yan, Eloisa. Isa kang inspirasyon. Grabe, umiiyak ako sa harap ng pamilya ko. Buo ang yakap, buo ang kanta. At sa kabila ng lahat, sa isang simpleng hallway ng studio, naupo si Don at Eloisa sa isang bangko. Walang kamera, walang audience. Marami pa tayong kailangang pag-usapan, sabi ni Don. Hindi ko ina-expect na agad mo akong tatanggapin. Pero simula ngayon, kahit anong hakbang mo, kasama mo na ako. Tumango si Eloisa. Hindi ko pa rin po kayo matawag na papa. Hindi pa ngayon. Pero baka bukas o sa makawalawa. Pero sa puso ko, may espasyo na po kayo. Walang madali, sagot ni Don. Pero lahat ng mahalaga, ipinaglalaban. At sa sandaling yon, walang sound effect, walang dramatic lighting, walang production script. Dalawang taong sugatan, ama at anak. Ang tahimik na nag-uumpisa sa isang bagay na mas mahalaga pa sa pagkakakilala. Ilang araw matapos ang emosyonal na revelasyon sa entablado, bumalik si Eloisa sa foster home. Hindi para manatili, kundi para magpaalam. Tahimik ang buong bahay nang dumating siya. Tila ba may kasunduan ng lahat na huwag magsalita agad. Wala ang dating tawanan, kwentuhan at kantsawan. Sa halip naghintay ang bawat isa kung ano ang sasabihin ng batang minsang kasama nilang natutulog sa iisang kwarto. Bitbit niya ang kanyang songbook, isang bagong backpack na bigay ni Don at isang sobre na mahigpit niyang hawak. Pagpasok niya sa pintuan, sinalubong siya ni Ate Violi, ang matagal na tagapangalaga ng foster home. Eloisa, mahina nitong bate. May pag-aalala sa tono. Ngumiti siya.
Ate, andito lang po ako para magpaalam. Pero hindi lang yon, may gusto po akong basahin. Lumapit siya sa lumang mesa sa gitna ng sala at doon isa-isang lumabas ang kanyang mga kapatid sa foster care. Sina Karen, Jason, Bea at iba pa. Tahimik silang naupo habang si Eloisa ay marahang binuksan ng sobre. Mahal kong pamilya, panimula niya at binabasa ang liham. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag ang lahat na nangyari sa maikling salita. Ang bilis ng lahat. Isang araw katabi ko kayo sa pagkain ng instant noodles. Kinabukasan nasa entablado ako. Umiiyak at may estrangherong biglang tumawag sa akin ng anak. Alam kong masakit ang biglang pagbabago. Pero gusto ko lang ipaalam sa inyong lahat na kung sino man ako ngayon at kung anumang pangalan ng ikabit sa akin, hindi mabubura ang mga alaala ko dito sa bahay na to. Napaluha si Karen. Si Jason ay tahimik na tumalikod. Pinunasan ng mata. Ang bawat hapunan natin na kulang sa ulam. Bawat tawanan na tapat ng electric fan. Bawat gabi ng iyakan sa kwarto. Lahat yon dala ko. Hindi ko kakalimutan. At higit sa lahat, gusto kong sabihin sa inyo, natatakot pa rin ako. Napatigil si Eloisa at nanginig ang boses, pero itunuloy niya. Natatakot ako na baka hindi ako tanggapin ng bagong mundo. Natatakot akong iwan kayo at hindi na makabalik. Natatakot akong umasa na magiging buo ang pamilya ko. Tapos, bigla na lang mawala lahat. Tahimik ang lahat. Pero sabi nga ni Mama sa isang sulat, kapag natatakot ka, mas kailangang subukan mong magmahal. Kaya heto ako, susubukan kong magmahal. Susubukan kong magtiwala. Isinara niya ang liham at nilapag ito sa gitna ng mesa. Salamat, Ate Violi. Ikaw ang unang nagturo sa akin kung paano magmahal kahit walang kapalit. Salamat sa lahat ng kapatid ko dito na minsan sabay ko pang kaagaw sa palaman pero kasama ko rin sa lahat ng pagluha. Tumayo si Karen at nilapitan siya. Mahigpit siyang niyakap. Sumunod naman si Jason, Bea at ang iba pang bata. Eloisa, proud kami sa'yo, bulong ni Karen. Kahit gaano ka pang katahimik noon, ikaw na ngayon ang tinig naming lahat. Pagkatapos ng hapunan, lumabas si Eloisa sa likod ng bahay kung saan naroon ang maliit na hardin na siya mismo ang nagtanim ng mga halaman. Doon, tahimik siyang naupo sa tabi ng damuhan. Umihip ang hangin at parang bulong ng kanyang ina ang kanyang narinig. Anak, napatingala siya sa langit. Sa gitna ng dilim, nakita niya ang kislap ng iilang bituin. Mama, aalis na ako, mahina niyang sabi. Pero, dala kita. Sa bawat kanta, sa bawat hakbang, sa bawat pagkakataong matatakot ako. Kinabukasan, maagang dumating si Don sa tapat ng foster home. Hindi siya bumusina, hindi siya nagmadali. Tahimik siyang bumaba ng kotse, bit-bit ang isang maliit na kahon. Nang bumukas ang gate ay lumabas si Eloisa. Suot ang simpleng puting blouse. May maliit na kwintas na may pendant sa anyo ng treble clef. At may bit-bit ding maliit na backpack. Handa ka na ba? Tanong ni Don. Handa nang subukan, sagot ni Eloisa. Ibinigay ni Don ang kahon. Gusto ko lang sana kung okay lang sa'yo. Dalhin mo to sa bagong bahay natin. Binuksan ni Eloisa ang kahon. Sa loob, isang luma at kalawangin ng music box. Nang buksan niya ito, tumugtog ang pamilyar na lullaby na dating inaawit ni Miriam sa kanya noong bata pa siya. Yan ang music box ng nanay mo, paliwanag ni Don. Binigay niya yan sa akin nung college pa lang kami. Dala ko yan sa bawat business trip ko. Pero hindi ko na nagamit nang mawala siya. Hawak-hawak ni Eloisa ang music box na para bang muli niyang nayakap ang ina. Salamat, bulong niya. Sa biyahe papuntang mansyon ng Villarica, tahimik lang silang dalawa. Ngunit ang katahimikang iyon na hindi na puno ng tanong at distansya. Ito ay puno ng pag-unawa, ng pagbubuo.
Pagkarating nila sa mansyon, sinalubong si Eloisa ng ilang staff. Lahat ay nakangiti. May hawak na welcome banner at ilang laruan na may pangalan niya. Napahinto siya sa pintuan. Bakit parang hindi ako sanay? Dahil dati hindi mo naman nararanasan na may sariling tahanan. Sagot pa ni Don. Pero simula ngayon, dito ka na. Kung saan hindi ka lang bisita. Isa ka ng tunay na tahanan sa puso ng taong matagal ka nang hinahanap. Sa unang pagkakataon, lumingon si Eloisa. Ngumiti at mahina ngunit malinaw na sinabi, "Salamat, Papa." At sa mga salitang yon, tila nahulog ang lahat ng pader, lahat ng takot, lahat ng alinlangan. Dahil sa simpleng salitang Papa, naramdaman ni Don ang buong bigat at kahulugan ng pagiging magulang. Bumungad sa headlines kinabukasan ng isang balita na hindi inaasahan ng business world. Donato Villarica, CEO ng VTech Industries, nagpatawag ng emergency press conference. Ano ang dahilan ng biglaang public appearance ni Don Villarica? Mula boardroom hanggang entablado, ano ang susunod para sa CEO na naging ama? Sa loob ng VTech Tower, pinuno ng media ang lobby at press hall. Ang ilan ay nakaabang sa live coverage. Lahat ay nagtataka, mag-aanunsyo ba siya ng merger? Magbibitiw ba sa pwesto? O may kinalaman na naman ito sa kanyang anak? Ilang minuto bago ang press conference, tahimik si Don Villarica sa kanyang opisina. Suot niya ang isang simpleng puting polo, hindi ang karaniwang branded suit na laging bumabalot sa kanyang imahe. Sa kanyang mesa, bukas ang songbook ni Eloisa. Isinulat ng anak sa likod ng pahina. "Kahit CEO ka, Papa, mas gusto kong maalala ka bilang yung taong hindi sumuko sa akin." Napangiti si Don. May kirot, may tuwa, may panibagong paninindigan. Kinuha niya ang lapel mic. Huminga ng malalim at lumakad papunta sa stage. Paglabas niya sa press hall, nagsimula ang pag-flash ng mga kamera. "Sir Don, may kinalaman ba ito sa anak ninyo? Sir Don, totoo bang magbibitiw na kayo sa pwesto? May bagong endorser ba ang VTech?" Tinaas ni Don ang kamay. Tumahimik ang lahat. "Magandang araw po sa inyong lahat." Panimula niya. "Alam kong marami sa inyo ang nagtataka kung bakit ako nagpatawag ng biglaan." Huminto siya sandali. Tiningnan ng mga kamerang live na sumasahing papawid. "Sanay kayong makita ako sa mundo ng negosyo. Sa mga eksenang puno ng numero, graphs, market shares at innovations. Pero ngayong araw, hindi ako narito bilang CEO. Ngunit narito ako bilang isang tao. Bilang isang ama. Bilang isang taong natuto mula sa kanyang sariling pagkukulang." Kumapit siya sa podium, marahang nagpatuloy. "Ang totoo, maraming taon akong tumakbo mula sa mga tanong na ayokong sagutin. Nagpakaabala ako sa trabaho, sa expansion, sa tagumpay, pero sa likod ng lahat ng yon, may isang batang babaeng umawit sa kalye na nagpabagsak sa lahat ng muog na itinayo ko." Walang kumikibo sa audience. Lahat ay nakatuon sa bawat salitang binibitawan niya. "Si Eloisa Salvador ay anak ko. Hindi ko alam na nabuhay siya. Hindi ko siya nasaksihan sa unang hakbang, sa unang kanta, sa unang luha. Pero ngayon, ibibigay ko ang buong lakas, oras at puso ko para siya'y masamahan sa bawat hakbang na natitira pa." Pinindot niya ang clicker sa remote at lumitaw sa screen ang larawan nila ni Eloisa. Yakap sa entablado, parehong may luha sa mata, parehong umiti sa gitna ng sakit. "Simula ngayon, ibinibigay ko ang malaking bahagi ng aking kita at share sa Villarica Foundation na magiging pangunahing layunin ay ang pagkalinga sa mga batang nasa foster care system. Dahil kung si Eloisa ay hindi pinagtawanan, hindi kinutya, at binigyan ng pagkakataon noon pa, baka mas maaga ko siyang nakapiling." May tumayo mula sa audience, isang reporter. "Sir Don, ibig po bang sabihin nito ay aalis na kayo bilang CEO ng VTech?" Ngumiti si Don.
Hindi ako aalis pero babaguhin ko ang paraan ng pamumuno. Hindi lamang para sa shareholders, kundi para sa mga batang katulad ng anak ko na may pangarap, may talento at higit sa lahat, may karapatang marinig. Pagbalik niya sa mansyon, nadatnan niya nakaupo si Eloisa sa harap ng lumang piano sa music room. Hindi niya alam na may live stream pala ang press con at napanood ito ng anak niya ng buo. Papa, tawag ni Eloisa habang pinipisil ang ilang nota. Narinig ko yung sinabi mo. Tumabi si Don sa kanya. Baka kasi hindi ko masabi ng harapan. Baka mas malinaw kapag sinigaw ko sa buong mundo. Salamat. Mahina, ngunit buo ang tinig ni Eloisa. Ngayon, masigurado na akong hindi mo ako iiwan. Nagbiro si Don. CEO ako ng VTech pero mas gusto ko ng tawaging tatay ni Eloisa. Tumawa si Eloisa at saka tumugtog ng simpleng melodiya. Ang unang kanta na tinuro raw sa kanya ni Miriam. Naalala ko si Mama. Lagi niyang sinasabi, kapag umawit ka mula sa sugat, ang bawat tao sa paligid mo makakaramdam ng paghilom. Ganon ang ginawa mo sa akin, anak. Sagot ni Don. Ginising mo ang parte ng puso kong matagal ng tulog. Hindi ko na ibabalik ang nakaraan. Pero pwede kong buuin na ngayon. Ilang araw pang lumipas pero ang epekto ng press con ay patuloy. Dumagsa ang donasyon sa Villarica Foundation. Nagpadala ng sulat ang Department of Social Welfare. Nagpapasalamat sa advokasiyang itinaguyod ng mag-ama. Ang ilang mga foster home sa probinsya ay nagsimulang tumanggap ng dagdag na pondo. At higit sa lahat, si Eloisa na dating pinagtatawanan online, ngayon ay hinihingi ng mga paaralan, TV shows at events upang magsalita tungkol sa kanyang karanasan. Gusto ko pong maging boses ng mga batang walang boses, sabi niya sa isang panayam. At gusto ko pong ipaalam sa mundo na ang pagtanggap ay hindi lang tungkol sa dugo, kundi sa paninindigan. Sa loob ng silid niya, sinimulan na rin niyang isulat ang sariling kanta, isang awitin na hindi para patunayan ng galing, kundi para ihandog sa mga batang tulad niya na minsang pinaniniwalaang wala silang halaga. At sa tabi ng piano, palaging naroon si Don. Tahimik, mapagmatsyag, handa. Isang dating CEO na ngayon muling natututo kung paano magmahal ng totoo. Habang abala si Don sa isang virtual meeting kasama ang board members ng Villarica Tech, si Eloisa naman ay nasa kanyang silid. Nakaupo sa carpeted floor, napapalibutan ng mga lumang gamit mula sa foster home na pinadala sa kanya ng dating caretaker na si Ate Violi bilang regalo matapos ang kanyang opisyal na paglipat sa mansyon. Isang malaking kahon ang alaala, lumang damit, notebook, crayon drawings at mga laruan na noon ay nagsilbing mga kasama niya sa lungkot. Pero isa sa mga pinakahihintay niyang makita ay ang lumang teddy bear na iniwan sa kanya ng kanyang ina noong siya'y 6 na taong gulang pa lamang. Habang pinipisil-pisil ang malambot, ngunit medyo kupas na balahibo ng teddy bear, napansin ni Eloisa na may kakaiba sa ilalim ng tahi ng likod nito. Parang may nakasiksik sa loob. Isang bagay na hindi niya kailanman napansin sa maraming taon ng pagkayakap dito sa gabi. Kakaiba to bulong niya, sabay kuha ng maliit na gunting at maingat na pinilas ang bahagi ng tahi. Sa loob may nakaipit na isang maliit na sulat, nakatupi sa napakanipis na papel. Halos kasinlaki ng palad ng bata. Dahan-dahan niyang binuksan ito. Kinabahan pero puno ng kuryosidad. Nakasulat ito sa tinta na medyo kupas na, pero malinaw pa ring mababasa. Para sa anak kong si Eloisa. Kung nababasa mo na ang sulat na to, ibig sabihin ay malaki ka na at baka wala na rin ako sa tabi mo. Pasensya ka na anak. Hindi ko ginustong iwan ka. Pero may mga bagay na mas malakas pa sa pagmamahal. Takot, pang-aapi at mga taong ayaw tayong maging masaya. Pero anak, sana dumating ang araw na hanapin mo ang papa mo, si Donato. Mabait siyang tao. Hindi siya nakapili noon pero hindi dahil sa wala siyang pagmamahal, kundi dahil pinipigilan siyang magmahal ng tama.
Mahal ka namin, anak. Binuo ka namin sa pag-ibig, hindi sa kasinungalingan. At tandaan mo, mawala man ako, ang boses mo ang paalala na ako hindi tuluyang nawala. Mama. Naniga si Eloisa. Tumulo ang luha sa kanyang mga pisngi. Nanginginig niyang niyakap ang teddy bear. Isang mensahe mula sa ina na tila isinulat hindi para sa kaginawaan, kundi para gabayan siya sa panahong kailangan niya ng sagot. Hindi pa niya alam kung tatakbo siya papunta kay Don o uupo muna at langhapin ang mensahe. Sa huli, pinili niyang bumaba ng hagdanan at pumunta sa kanyang ama. Sa study room naman ng mansyon habang nagpapahinga si Don, matapos ang meeting bumukas ang pinto. Pumasok si Eloisa, bitbit ang teddy bear at ang sulat. Papa, sabi niya na halos pabulong. Tumingin si Don at kita sa kanyang mukha ang pag-aalala. Anak, okay ka lang ba? May natagpuan po ako. Iniabot ni Eloisa ang liham. Binasa ito ni Don. Dahan-dahan na para bang bawat linya ay tinataga sa kanyang puso. Pagkatapos nanahimik siya. Inilapag ang liham sa mesa at tiningnan si Eloisa sa mata. Hindi ko alam na may iniwan pa siyang ganito. Bulong ni Don. Minsan iniisip ko kung pinatawad niya ba ako. Pero sa lihim na to, nararamdaman ko na baka kahit papaano, hindi niya nawala ang tiwala sa akin. Tumango si Eloisa. Sabi ni Mama, hanapin daw kita kasi mabuti kang tao. Tama, sinabi niya. Hindi na napigilan ni Don ang pagluha. Tumayo siya at niyakap ang anak ng mahigpit. Salamat sa paniniwala, Eloisa. At salamat kay Miriam sa pagbibigay ng pangalawang pagkakataon kahit wala na siya. Kinagabihan pinatulog ni Don si Eloisa sa silid nito. Kahit malaki na siya at kayang matulog mag-isa, pero sa gabing yon, si Eloisa mismo humiling. Papa, pwede bang dito ka muna? Hindi ko alam pero parang gusto ko lang na may kasama ngayon. Ngumiti naman si Don. Siyempre, hindi ko sasayangin ang pagkakataong to. Nakahiga si Eloisa, yakap ang teddy bear, habang si Don naman ay nasa gilid ng kama, hawak ang isang libro ng mga kwento. Hindi niya inakalang darating ang araw na magbabasa siya ng bedtime story para sa anak. Isang bagay na hindi niya kailanman nagawa noon. At sinabi ng bituin, kahit hindi mo ako laging makita, narito lang ako sa itaas, nagniningning para sa'yo. Basa ni Don. Napapikit si Eloisa at nakangiti. Parang si Mama yon, mahina niyang sabi. Hindi ko na siya makita, pero nararamdaman ko pa rin siya. Oo anak, sagot ni Don. Hinahaplos ang buhok niya. At habang ako'y nabubuhay, ako ang magiging tinig ng alaala niya. Kinabukasan habang kumakain ng almusal, tinanong ni Don si Eloisa. May naisip ka na bang kanta para sa wildcard entry mo sa finals? Tahimik muna si Eloisa. Tiningnan niya ang songbook na nakabukas sa tabi ng cereal bowl niya. Gusto ko pong gumawa ng sarili kong kanta. Isang kanta tungkol sa hindi ako katawa-tawa. Nagkatinginan silang mag-ama. Ang ganda ng pamagat, sagot ni Don. Gusto mo bang tulungan kita sa lyrics? Gusto ko pong simulan na mag-isa, sagot naman ni Eloisa. Pero gusto ko pong basahin niyo pagtapos na. Deal, sagot naman ni Don, sabay ngiti. Pero kahit wala pang lyrics, gusto kong malaman mo, hindi ka kailanman naging katawa-tawa, Eloisa. Kahit kailan. At sa simpleng almusal na yon, sa mansyon na dating puno ng katahimikan, unti-unti nang bumuo ng bago nilang awitin ng mag-ama, isang himig ng pagtanggap, paghilom at pag-ibig na ipinasa mula sa ina, sa anak, at ngayon sa isang amang muling natuto kung paanong kumanta ng may damdamin. Puno ng ingay ang Studio 5 ng Network 8 sa araw ng wildcard showcase ng Patawa Kids Got Talent. Hindi ito ordinaryong episode. Ito ang pagkakataon para sa mga batang kalahok na minsang na-eliminate o ginamit lamang bilang filler acts para muling tumapak sa entablado at patunayan ang kanilang kakayahan.
Ngunit, higit sa lahat, isa itong pag-asa para kay Eloisa Salvador, ang batang minsan ginawang katatawanan, ngunit ngayon muling haharap sa spotlight. Hindi para matawa ang mundo, kundi para maramdaman nila ang kanyang tinig. Sa backstage, abala ang mga crew. May mga batang umiiyak sa kaba, may mga ina na nananalangin, may mga coach na sumisigaw ng, "Hinga! Smile! Big note!" Ngunit sa isang sulok, tahimik lamang si Eloisa. Nakasuot siya ng simpleng blue dress. Walang palamuti, walang labis. Bitbit niya ang kanyang songbook at ang lyrics ng sariling likhang kanta. Hindi ako katawa-tawa. Lumapit si Don, suot ang casual na jacket at simpleng jeans. Iba sa nakasanayan niyang formal na damit bilang CEO. "Handa ka na ba?" Mahinahon niyang tanong. "Hindi ko alam," sagot ni Eloisa. Itinapat sa dibdib ang papel ng kaniyang kanta. "Pero sigurado akong gusto ko na tong gawin." Tumango si Don. "Tandaan mo anak, hindi mo kailangang magpakitang gilas. Magsalita ka lang sa kanta mo. Kung totoo ang laman ng puso mo, mararamdaman ng lahat." Huminga ng malalim si Eloisa. "Para kay mama, para sa foster family ko, para sa mga batang katulad ko, at para sa sarili ko na matagal ko nang itinago." "Ladies and gentlemen," sigaw ng host, "narito ang batang minsang pinagtawanan, ngayoy pinapalakpakan ang boses ng bagong pag-asa, Eloisa Salvador." Pagbukas ng ilaw, tumambad sa entablado ang isang simpleng upuan at mikropono. Walang props, walang backup dancers, walang fireworks. Ang tanging bitbit ni Eloisa ay ang kanyang tinig at ang kantang isinulat niya mula sa pinakamasakit at pinakamatapang na bahagi ng kanyang buhay. Tumingin siya sa audience. Sa gitna ng liwanag, nakita niya si Don, nakaupo sa front row, nakangiti. Sa likuran nito, naroon sina Ate Violi at ang kanyang mga kapatid sa foster home. May hawak na banner na may nakasulat, "Hindi ka na mag-isa." Tumulo ang luha sa mata ni Eloisa bago pa man siya umawit, pero hindi siya umatras. Huminga siya ng malalim at nagsimula. "Minsan akong tinawanan dahil sa boses kong hindi hulma sa entablado. Minsan akong tinanong, 'Sino ba ang tatay mo?' Hindi ko alam kung sino. Pero kahit walang pangalan, may pangarap akong tinatahe sa gabi. At kahit paulit-ulit nilang sabihin na ako'y isang biro lang sa entablado, hindi ako katawa-tawa. May kwento akong hindi niyo pa naririnig. Sa bawat nota ng takot, may tibok ng tapang na hindi niyo mapipigil. Hindi ako katawa-tawa. Ako ang boses ng mga batang iniwan, ng mga batang pinagtawanan, ng mga batang piniling maniwala pa rin." Walang kumilos sa audience, hindi dahil hindi sila natuwa, kundi dahil nabigla sila sa bigat at ganda ng awitin. Walang technical na kulang, walang pa-cute, wala ring kaartehan, puro damdamin, puro katotohanan. Sa bawat linya, naramdaman ng lahat ang sakit ni Eloisa, ang pagtitiis, ang takot, ang galit. Ngunit sa dulo ng bawat chorus, nandoon ang paninindigan, ang tapang na pinanday ng pagtanggap sa sarili. Pagkatapos ng kanta, walang nagsalita agad. 1 segundo, 2, 3. Hanggang sa isang babae ang unang tumayo at pumalakpak. Sumunod ang katabi niya. Hanggang buong audience na ang nagsisigawan. "Bravo, Eloisa! Mahal ka namin! Salamat sa awit mo, Eloisa! Hindi ka katawa-tawa, ikaw ang inspirasyon namin." Tumayo ang mga judges. Standing ovation. May isa sa kanilang lumapit pa sa entablado at niyakap siya habang umiiyak. At sa gitna ng palakpakan, napangiti si Eloisa kay Don. Tumayo rin ito at hindi na kailangang magsalita pa. Dahil sa mga mata niya, mababasa ang lahat. Paghanga, pagtanggap, pagmamahal. Pag-uwi nila sa mansyon, tahimik si Eloisa. Pero sa kanyang mga mata, may ningning na matagal nang nawala. "Nagustuhan mo po ba, Papa?" Tanong niya habang nilalaro ang pendant ng kanyang kwintas. "Hindi lang ako natuwa," sagot ni Don. Pinisil ang kanyang kamay. "Napahanga mo ako. At higit sa lahat, tinuruan mo ako." "Tinuruan?" "Oo," sagot ni Don.
na hindi lahat ng tagumpay ay nasusukat sa yaman. Minsan ang pinakamalaking tagumpay ay ang pagtanggap sa sarili mo, kahit sinasabi ng mundo na hindi ka sapat. Tumango si Eloisa. Salamat, Papa. Ngayon, masigurado na ako kung sino ako. Anak kita, sagot naman ni Don. At proud ako sa'yo. Kinabukasan, pagmulat ni Eloisa ng mata, may bumungad sa kanyang nightstand. Isang maliit na sulat mula kay Don. Anak, salamat sa pagpapaalala kung paano maging tao sa mundong sobrang komplikado. Salamat sa kantang ginawa mong gabay ng maraming batang katulad mo. At salamat sa pagpili mong subukan akong mahalin. Mahal na mahal kita, Papa. Hawak ang sulat, tumingin siya sa salamin, ngumiti. At sa kauna-unahang pagkakataon sa buong buhay niya, hindi siya nakita bilang yung batang inabandona. Hindi yung nakakahiya sa stage, kundi yung isang batang tinanggap at niyakap, hindi lamang ng ama niya, kundi ng buong bayan. Mainit ang sinag ng araw na pumapasok sa bintana ng bagong silid ni Eloisa sa Villarica Mansion. Hindi na ito ang kwartong puno ng lumang laruan at kalawangin na kama. Ngayon, may sariling piano siya, isang maliit na bookshelf at mga picture frame ng kanyang alaala. Kasama si Mama Miriam, ang foster family at higit sa lahat, si Don. Ang ama niya ngayon ay buong-buo na sa kanyang mundo. Ngunit higit pa sa mga gamit, ang pinakamahalagang pagbabago ay nasa loob niya. Sa kanyang puso, naramdaman niya ang bago, hindi takot, kundi kapayapaan. Habang nakaupo sa gilid ng kama, may hawak siyang envelope mula sa isang prestiyosong paaralan ng arts and music. Binuksan niya ito ng dahan-dahan at hindi niya na naiwasang mapasigaw. Accepted na ako! Mabilis siyang bumaba ng hagdan, bitbit ang liham. Papa, Papa! Nakita siya ni Don sa may veranda habang nagsusulat ng kanyang journal. Anak, anong balita? Lumapit si Eloisa at nanginginig sa tuwa. Nakapasok ako sa Edessa School of Arts. Full scholarship. Pinasa ko po yung video ng kanta ko at may personal letter pa mula sa dean. Bumangon si Don at sa gitna ng veranda, mahigpit siyang niyakap. Anak, proud na proud ako sa'yo. Lahat ng ito trinabaho mo. Hindi dahil Villarica ka, kundi dahil ikaw si Eloisa, ang batang hindi sumuko. Ilang linggo bago ang simula ng klase, sinimula na ni Eloisa ang pag-iensayo sa kanyang bagong routine. Tuwing umaga, nagkakape si Don habang pinapanood siya sa mini recital space ng mansyon. May music coach na inarkila upang ihasa pa ang kanyang boses. Pero si Eloisa pa rin ang gumagawa ng sariling compositions. Papa, tingnan mo to oh. Sabi niya isang umaga habang tinutugtog ang isang bagong likhang kanta. Ang pamagat nito, simula. Kasi gusto kong tandaan ang lahat ng ito bilang panibagong simula ng buhay ko. Tumango si Don, pinupunasan ng mata. Hindi lang ito simula ng buhay mo, anak. Simula rin ito ng buhay nating mag-ama. Bilang bahagi ng preparasyon para sa kanyang bagong mundo, nagdesisyon si Don na dalhin si Eloisa sa puntod ni Miriam. Isang simpleng araw, walang anunsyo, walang press, wala ring bodyguard. Sila lang mag-ama, dala ang isang bouquet ng puting lilies at ang lumang songbook na minsang pag-aari ng kanyang ina. Pagdating nila sa sementeryo, lumuhod si Eloisa sa harap ng nicho. Tahimik muna siya. Pero pagkatapos ng ilang minuto, nagsalita siya habang mahigpit ang hawak sa kamay ni Don. Mama, andito na po ako. Pasensya na kung ngayon lang ako nakabalik. Pero dala ko po ang lahat ng itinuro mo. Yung tapang, yung pangarap, at yung boses na kahit minsang pinagtawanan, tinuro mong mahalin. Inalapag niya ang isang sulat sa lapida ni Miriam. Mama, hindi mo kailangang mag-alala. Andito na po si Papa at hindi niya kami iiwan. Tahimik si Don sa tabi, ngunit sa puso niya parang may luhang muling bumaba para hugasan ang natitirang bigat ng nakaraan. Salamat, Miriam, bulong niya. Sa huling pagkakataon gusto kong malaman mong pangangalagaan ko ang anak natin. Hindi na siya mag-iisa.
Sa pagbalik nila ng mansyon, tila mas magaan na ang pakiramdam ni Eloisa. Gabi na noon at habang si Don ay nagbabasa sa silid-aklatan, pumasok si Eloisa bitbit ang isang maliit na kahon. "Papa," sabi niya, "gusto ko lang pong ibigay to." Pagbukas ng kahon, naroon ang isang mini album ng kanyang mga lumang larawan noong maliit pa siya. Habang kumakanta sa kalye, habang kasama ang mga foster siblings at habang hawak ang teddy bear. "Hindi po ito para kalimutan ang lumang buhay ko," paliwanag niya. "Gusto ko lang pong ipakita sa inyo kung sino ako noon. Kasi para sa akin, hindi ako magiging ganito kung hindi dahil sa batang yon." Inilapit ni Don ang album sa puso niya. "Salamat anak, dahil hindi mo itinago ang totoo. At salamat dahil pinili mong simulan muli kasama ako." Dumating ang unang araw ng klase sa Edesa School of Arts. Maagang gumising si Eloisa, suot ang kanyang bagong uniform, dala ang kanyang songbook at lunch bag na may pangalan niyang Eloisa V. Habang sakay sila ng kotse papuntang paaralan, tahimik lamang siya. "Kinakabahan ka ba?" tanong ni Don. "Medyo," sagot ni Eloisa. "Pero excited din. Hindi ko alam kung paano ako tatanggapin ng mga kaklase ko. Baka kilala nila ako mula sa viral video." Ngumiti naman si Don. "Anak, kung may mga tao mang titingin sa'yo dahil sa nakaraan mo, hayaan mo lang. Ipakita mo sa kanila kung sino ka ngayon at kung sino ang kaya mo pang maging." Pagbaba niya ng sasakyan, binigyan siya ni Don ng isang perasong papel. "Nagsimula tayo sa sulat ng mama mo. Ito naman ang sulat ko sa'yo. Hindi mo kailangang basahin ngayon, pero kung sakaling may oras na magduda ka ulit sa sarili mo, sana makatulong ito." Sa loob ng classroom, habang nagkakakilanlan ng mga bagong estudyante, tahimik si Eloisa sa kanyang upuan. May ilang lumapit, may ilang ngumiti, pero hindi siya pilit. Nang maiwasang mapag-isa, binuksan niya ang sulat ni Don. "Eloisa, ang mga mata mo anak, ang liwanag ng buhay ko. Sa bawat nota ng kanta mo, naririnig ko ang paghingi ng tawad ko. Hindi ako naging ama noong kailangan mo ako, pero ngayon, habang lumalakad ka papunta sa pangarap mo, narito ako sa bawat hakbang. Salamat sa pagbibigay ng pangalawang pagkakataon sa akin, Papa." Napangiti si Eloisa. At sa sandaling yon, hindi na siya kinabahan, hindi na siya nagduda. Dahil sa wakas, hindi na siya yung batang hinahanap ang sarili. Siya na ngayon ang batang nagsisimula ng sarili niyang landas, kasama ang ama niyang kailanman ay hindi na muling lalayo. Muling napuno ang kilalang Harmony Arena sa lungsod. Ito ang pinaka-inaabangang gabi ng mga taon. Ang grand finals ng Patawa Kids Got Talent. Ngunit ngayong gabi, hindi na ito ang parehong palabas na dating tinutuligsa ng publiko. Nagbago ang tema. Nagbago ang tono. Mula sa komedya at comic acts, naging pagtatanghal na ng tunay na talento, puso at kwento. At sa gitna ng gabing yon, muling sasabak sa entablado si Eloisa Salvador. Ngayong opisyal na wildcard finalist, isang karangalang hindi niya kailanman inasahan. Sa likod ng entablado, habang abalang ibang contestants sa rehearsal, tahimik lamang si Eloisa sa sulok. Nakaupo siya, nakapikit at humihinga ng malalim. Sa kanyang kandungan ay ang kanyang songbook. Ngayon ay may bagong pahina. Isang komposisyon na isinulat niya mula sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang puso. Ang pamagat ng kanta, "Hindi ako katawa-tawa." Isang kantang isinilang mula sa luha. Inaruga ng pagtanggap. At ngayon ay lalakasan ng buong Pilipinas. Lumapit si Don, suot ang simpleng polo, walang kapormahan. Hawak niya ang paboritong stuffed bear ni Eloisa na dati sinulatan ni Miriam. "Ready ka na ba?" Mahinang tanong niya. Ngumiti si Eloisa. "Handa na ako marinig. Hindi lang bilang contestant kundi bilang ako." Nasa audience ang mga dati't bagong mukha. Ang foster family ni Eloisa, mga kaibigan sa paaralan, pati na rin ang mga batang minsang pinagtawanan sa show na ngayon tinatanggap na rin. Sa gitna ng crowd nakaupo si Don, tahimik pero ang kamay ay bahagyang nanginginig.
Hindi sa takot, kundi sa dami ng emosyon na pilit niyang itinatago. Ladies and gentlemen, wika ng host, narito na ang batang minsang ginamit bilang comic act, ngunit ngayon bumangon bilang tinig ng isang henerasyon. Please welcome, Eloisa Salvador. Lumakad si Eloisa patungong gitna ng entablado. Naka-blue gown siya. Hindi marangya, ngunit eleganteng sakto lamang. May dalang mikropono sa kaliwang kamay at ang kanyang awitin sa kanan. Pagkapatay ng ilaw, nagsimulang tumugtog ang piano. Ako yung batang tinuro sa entablado. Pinagtawanan, pinagmukhang biro. Pero sa bawat tawanan, may panginginig sa dibdib. May kwento ng pangarap, kahit laging naiipit. Ako yung tinanong kung may karapatang mangarap. Kung may boses bang karapat-dapat. Ngunit kahit ilang ulit na tinakpan, tumayo pa rin. Dala ang awit ng katotohanan. Hindi ako katawa-tawa. Ako'y tinig ng mga batang di pinansin. Hindi ako katawa-tawa. Ako ang awit ng mga pusong nilimot pero hindi sumuko. At ngayon, narito ako. May pangalan, may kwento, may paninindigan. Hindi ako katawa-tawa. Ako si Eloisa. Ako ang aking awitin. Tumahimik ang buong arena. Walang nagsalita. Walang tumawa. Walang umubo. Lahat ay nakikinig at tila natutulala sa dami ng damdaming bumalot sa bawat nota. At ang matapos ng kanta, binaba ni Eloisa ang mikropono. Tumayo sa gitna ng entablado at marahang yumuko. Kasunod noon, sumabog ang palakpakan. Una sa gitna, sumunod sa gilid, hanggang buong arena na ang nag-standing ovation. May umiyak, may sumigaw ng, "Mahal ka namin, Eloisa!" At, "Winner ka na, kahit anong mangyari." Sa backstage, halos hindi makalabas ang production staff. Tahimik silang umiiyak. Pati ang direktor na dating sangkot sa unang pag-insulto kay Eloisa ay napayuko sa harap ng monitor. Tayong nagkamali, bulong nito. At siya rin ang nagtama sa atin. Pagkatapos ng performance, lumapit si Don sa kanya. Hindi na siya nagsalita. Wala mang masihigit pa sa yakap na ibinigay niya kay Eloisa. Mahigpit, puno ng pagmamalaki, puno ng paghingi ng tawad, at puno ng paninindigan na hindi niya na ito pakakawalan. "Anak," bulong niya, "kahit anong resulta mamaya, ikaw na ang panalo sa akin." Ngumiti si Eloisa. "Salamat, Papa. Pero ngayong gabi, para to kay Mama." Ilang minuto pa inihayag na ng host ang mga hurado at boto ng publiko. Sa lahat ng finalists, isa lang ang maaaring tanghaling grand winner ngayong gabi. At sa boto ng bayan, ang nanalo ay tahimik ang lahat. Eloisa Salvador. Muling nag-ingay ang buong arena. Bumagsak ang confetti. Tumakbo ang mga contestant papunta kay Eloisa para batiin siya. Ang ilang batang nakasama siya sa audition at rehearsal ay sumigaw, "Karapat dapat ka dyan!" Tumulo ang luha ni Eloisa habang inaabot ang tropeyo. Itinaas niya ito at sa mikropono, marahan niyang winika. Para sa mga batang iniwan, pinagtawanan at hindi pinaniwalaan. Para sa mga foster homes, para sa mga batang walang apelido, para sa mama ko at sa bagong papa ko, para sa lahat ng sumusubok bumangon. Hindi kayo katawa-tawa. Kinabukasan, headline muli ang kwento ni Eloisa. Mula sa kalsada hanggang sa corona, Eloisa Salvador, Grand Champion. Hindi ako katawa-tawa. Awit na nagpaiyak sa buong bansa. CEO at anak magkasamang nanalo sa buhay. Sa kanyang bagong silid, inilagay ni Eloisa sa ibabaw ng piano ang tropeyo. Hindi sa gitna, hindi sa altar, kundi sa tabi ng teddy bear na may lihim ng kanyang ina. At habang tumutugtog siya ng bagong himig, isinulat niya sa songbook, "Sa wakas, buo na ang awit ko." Kung bago
ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Hindi mo na nga alam kung sino ang tatay mo.